Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Ibig ng Bagnales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang ibig sabihin ng holiness. At ang Bible verse natin ngayong araw ay 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sasabi sa ating scripture ngayong araw ay, "But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy." Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang salitang holiness. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito? Ang banal o holy ay sa ating kaisipan, naisip natin agad na ito ay pagiging perfect o malinis. Pero ang holiness ay mayroong malalim na kahulugan pa kaysa sa pagiging mabuting tao pag layo sa kasalanan. According sa devotion natin ngayong araw ay holiness means that God is absolute pure, completely nahiwalay sa kasalanan at lubos na dedicated para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Hindi siya created version lang natin at hindi rin siya simpleng better human. Ang Diyos ay totally beyond. Pero ang nakaka-inspire pa dito ay God calls us to be holy too. At dahil tayo na kay Kristo na, tayo rin ay tinatawag na mamuhay ng banal. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa mali, hindi lang ito tungkol sa listahan ng mga bawal. Holiness means being set apart for God's purpose. Ibig sabihin, inilalayo tayo ng Diyos mula sa mundong makasalanan para italaga tayo sa kanyang layunin. Holiness is being reflecting His character sa mundo ng puno ng kadiliman at kasalanan. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, holiness means separation from the world. Ang kabanalan ay nangangahulugang paghiwalay natin sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ito ibig sabihin na isa lang tayo sa mundo, kundi ang hindi pagko-conform sa sistema nito. Kagaya ng sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2, "Be not conformed to this world." So kung gusto natin mamuhay sa kabanalan, kailangan natin mag-desisyon araw-araw na huwag gumaya sa mundong ito, sa ugali, sa values at sa lifestyle nito kung nakakasiro ito sa ating relasyon sa Panginoon. Kalaway, holiness means belonging to God. Hindi lang tayo basta tumatalikod sa kasalanan, kundi tayo ay tumatalikod para mapunta tayo sa Diyos, and we don't just leave sin behind or run toward God. Para tayong mga instruments na hindi pwedeng gamitin kahit saan o kahit kanino, kundi para lang sa layunin ng ating Panginoon. We are His. Pag-aari tayo ng Panginoon, and when we belong to God, we reflect His image, His love, and His truth. Itatlo ay holiness is transformative. Hindi instant ang kabanalan natin, kaya habang tayo ay lumalaki kay Kristo, unti-unti niya tayong binabago. Holiness means doesn't mean na perfection agad tayo, pero it means progress kapag binabago na tayo ng Panginoon. Mapapansin natin na may mga bagay ka nang hindi ginugusto na dati mo minahay. Kasalanan, pride o selfishness. And you begin to discern what pleases God. At para naman sa ating application ngayong araw ay una-una, flee from evil just as a deer flees from a lion. Pag may tukso, huwag tayong tumambay. Tayo ay lumayo agad at para tayong sana tumatakbo pala sa leon. Hindi natin kayang lumapit sa kasalanan at manalangin na, "Lord, protect me," habang nasa bitag na tayo. Fleeing means turning your back decisively and quickly. Hindi natin kailangan na mag-argue sa tukso. Ang kailangan lang natin gawin ay lumayo sa kasalanan. Kalawa, function only as a dedicated instrument of God. Hindi tayo nilikha para sa ating sariling kasayahan. Gaya na sinasabi ko kanina, we are set apart for God's purpose. Tanongin natin mga sarili araw-araw, "Lord, paano niyo po gustong gamitin ang aking sarili ngayon?" Whether sa school, sa family, sa barkada. Dahil may purpose tayo. And holiness means faithfully doing that role for God's glory. Kaya mga kapatid, dito yung tatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.